Alright mga bro. So ganito karami yung lupa na isasako pa namin, no? Ayan, ganito kalaki siya. Yung septic tank na project namin mga bro. Alright mga bro. So 2 meters ang lalim nito mga bro. So ang order ng kliyente namin 3 meters ang lalim. So ang problema, hindi na namin maiabot ng 3 meters kasi puro bato, tsaka marami na siyang tubig. Alright mga bro. So yan, hanggang 2 meters lang siya. Ayan. So ganito pa karami ang lupa na isasako namin. Ayan mga bro. Alright mga bro. So ngayong araw matatapos din namin itong hukay na to. Mapapantay na namin yan. So bukas maghahalo block na kami dito. Alright mga bro. So yan. Then itong hinukay na to, ito yung dadaanan ng overflow, tsaka yung sa mga floor drain, tsaka sa lababo drain mga bro. Ayan. Yan. Magbabago yung layout dito mga bro, kasi babaguhin lahat yung pipe na yan mga bro. Alright mga bro. Yun, kung makikita nyo mga bro. So okay naman yung lalim na niya, 2 meters. So matagal-tagal na rin gamitan ito. Napupuno lang naman ang septic tank ng tubig in case na nailagay dito rin nakapatak yung floor drain tsaka yung sa lababo. Mabilis po talaga mapuno yan, pero depende po yan sa nagawa kung bakit ilagay niya dyan na yung flooring tsaka yung lababo na drain, bakit di babagsak dyan. Hindi naman siya applicable dyan, di bawal siya dyan ilagay. So ang diretso po talaga totally ng lababo tsaka floor drain sa manhole, sa main manhole. Alright mga bro, hindi siya pwede dito sa sa septic tank. Alright, so pwede siyang ilagay, kaso mabilis siyang mapuno. Yan po yung purpose ng mga bro. Alright mga bro. So dapat once na tayo magpagawa, i-separate na natin yung floor drain tsaka yung lababo. Alright? Ayan. Alright. Let's go. Hukay pa more. Hukay pa more. Ayan mga bro. So marami pang tatanggalin lupa. So hindi pa siya totally pantay. So marami na rin siyang tubig mga bro. Ayan. Diyos ko. Ayan. Madilim lang. Ayan, tubig oh. Alright mga bro. So ayan, yung mga boss natin. Alright mga bro. So let's go.